Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede mong tignan kung anong nangyayari sa likod ng mga successful na Shopify store? Makikita mo agad kung anong mga products ang binibenta nila, anong apps ang gamit nila, at kung kamusta ang takbo ng store nila. Ganyan talaga yung purpose ng mga tools tulad ng Koala Inspector. Kung matagal ka na sa e-commerce, malamang narinig mo na yan. Pero ito yung point, habang solid yung Koala Inspector, hindi lang yan option. May mga ibang powerful alternatives na pwede mong subukan. May mga mas malalim pa, may mga mas okay sa product research, at may ilan pa na features na wala si Koala. Kaya sa video na to pag-uusapan natin anong maganda sa Koala Inspector, kung sino ang pinaka-benefit sa'yo, at ipapakita ko rin sa inyo ang ilang top alternatives para matulungan kang mapagdesisyonan kung alin ang pinakabagay sa'yo. So tara, simulan na natin. First off, pag-uusapan natin kung anong ginagawa ng Koala Inspector at kung bakit sobrang dami ang may gusto nito. Ang Koala Inspector ay isa sa mga pinaka-popular na Shopify spy tools at may dahilan kung bakit. Malinis ito, mabilis, at sobrang dali gamitin. Pagka-install mo ng Chrome extension, ang kailangan mo lang gawin ay pumunta sa kahit anong Shopify store at makikita mo agad kung anong mga products ang binibenta, kung ilan ng mga items na i-add nila recently, at kung alin ang mga bestsellers. Makikita mo rin kung anong apps at themes ang gamit nila. Para sa mga tao na nagsisimula pa lang sa e-commerce, parang goldmine yung tool na to. Pwede mong i-click lang yung store ng paborito mong competitor at makukuha ng snapshots ng snapshot ng strategy nila without needing to be a tech wizard or pay hundreds of dollars. Meron din itong cool features tulad ng traffic source estimates, a store tracker to follow competitors over time, at access sa product history para makita kung ano yung mga in-add o remove nila. At syempre, super affordable pa siya. And there's even a free plan to get started. Kaya kung naghahanap ka ng simple at effective way para maspy ang Shopify stores, ang Koala Inspector na ang pinakamadaling paraan para gawin yan. Kung gusto mong magsimula gamit ang Koala, nandyan lang sa description yung link. All you have to do is click it at i-add siya sa Chrome. May ilang options sila para sa plans, kaya gusto ko lang i-discuss ng mabilis para makita mo. Una sa lahat, meron silang free plan na hindi lahat ng ibang tools ay meron. Sa free plan, makukuha mo ang 10 tokens para subukan yung mga key features na sobrang cool. Makikita mo kung gusto mo talaga mag-invest sa ibang plans nila. Meron silang professional plan na $17 per month, kung saan makukuha mo lahat ng features sa free plan, pero may 60 tokens ka na. Tapos, may unlimited plan din sila na nagbibigay ng unlimited tokens, at yung plan na yon ay $55 a month. Kaya ayun, may ilang options sila. Pero pwede mo pa rin i-try ng libre. Meron silang 3-day free trial para sa paid plan, so you can check it out. Now, let's say na na-try mo na si Koala, o kaya gusto mo ng ibang style. Diyan napapasok tong mga alternatives na to. Magsimula tayo sa unang alternative, Dropship.io. Manmana ng mga tindahan. At may access ka sa real-time products nila, okay na okay ang Dropship. Katulad ni Koala, nakafocus din ito sa pag-aaral ng bawat store. Binibigyan ka ng access sa sobrang daming products. Binibigyan ka nila ng access sa sobrang daming products sa database nila. Pwede ka maghanap ng winning products mula sa thousands of Shopify stores. Filter by niche, price, store performance, and launch date. Pwede mo pang itrack kung ano yung mga patok ngayon based sa actual ng growth data. Pwede mo rin silipin yung estimated na kita ng mga store, makita kung ano yung bestsellers nila, and monitor products. Kaya imbis na maghabol ka sa ginagawa ng mga competitors mo, nauuna ka pang nakakaspot ng mga product na malapit ng sumikat. Mas advanced talaga to kaysa sa Koala. Medyo may learning curve nga lang, pero kung seryoso ka sa paghahanap ng mga products na pwedeng i-scale, it's definitely worth it. Ilagay ko rin yung mga links sa description sa baba, at kung gusto mo, at gusto ko lang mabilisang ipakita sa yung iba't ibang plan options. Wala silang free plan, pero may 7-day free trial naman, kaya pwede mong makita muna kung bagay ba talaga to sa'yo. Meron silang basic plan na $39 per month. Sa basic plan, makakuha ka ng 20 searches bawat araw para sa product at competitor research, pati na rin ang ibang features tulad ng 10 stores. Medyo limited lang yung pwede mong gawin dito. Ang standard plan naman ay $59 a month at makakakuha ka ng unlimited searches para sa product at competitor research. May dagdag na credits ka pa rin para sa ad spots at ad library, pati na rin mas maraming pang products na pwede mong i-track. Ang premium plan ay $99 a month at dito makakuha ka ng unlimited searches at kakayahang mag-track ng mas maraming stores at products. Kaya ayun, pwede mong subukan ito gamitin ang 7-day free trial para makita kung sulit ba ang para sa'yo. Next up ay si Minia. Parang mas cool na kasi ni Koala Inspector na medyo obsessed. Habang si Koala ay nakafocus sa loob ng Shopify stores, si Minia naman ay sa kung anong ginagawa ng mga stores sa social media. Isa siyang ad spy tool na nagmamonitor ng mga viral campaigns sa Facebook, TikTok, Pinterest, and Snapchat. Pwede kang mag-search ng milyong-milyong live ads, makita kung gaano karami ang engagement nila, at makita mga product na sumisikat ngayon. Pwede mo pang i-reverse engineer ang buong strategies, landing pages, at influencer campaigns. And yes, they also let you spy on competitor stores just in a more ad-driven way. Perfect si Minya kung nagra-run ka ng paid traffic o gusto mo mag-launch ng viral products ng mabilis. Kung visual learner ka at mahilig mag-serve sa mga ad creatives, malamang ito na ang alternative para sa'yo. Sa Minya, may ilang options sila at may free trial din. Kung gusto mong makuha ang pinakamagandang presyo, mas okay kung magbabayad ka ng annual. Pero kung monthly plan lang, meron silang starter, premium, at business plans. Ang starter plan ay $49
per month at dito makukuha mo lahat ng kailangan mo para mag-launch ng store. Hindi ko babasahin lahat ng details pero makikita mo na makakuha ka ng 10,000 credits from extension, isang live coaching session bawat linggo, and even more. Sunod naman ang premium plan na $99 a month. You get 100,000 credits at may kasama pang mga bagay tulad ng TikTok at Pinterest ads, Shopify at TikTok products at marami pang iba. Huli na ang business plan. Ito na ang biggest investment and it's $399 per month. Makukuha mo lahat ng features ng premium plan pero may dagdag na mas maraming credits. Kung gusto mong subukan sila, nilagay ko yung link sa description para sa'yo. Okay, next alternative natin ay SimilarWeb. Kung ang pinaka-importante sa'yo ay traffic, kung saan nanggagaling ang mga visitors ng competitors mo, gaano karami yung traffic nila, at kung paano sila nag-rank globally, SimilarWeb ang tamang tool para sa'yo. Hindi siya Shopify specific, pero sobrang powerful. I-type mo lang ang URL ng kahit anong competitor at makakuha ka ng full breakdown ng traffic sources nila, audience geography, top preferring sites, search keywords, and even what sites visitors go to before and after landing on the store. Next level na to kung may sarili kang brand at gusto mong mag-build ng long-term marketing strategy. Ang galing nito para maghanap ng partnership opportunities para maintindihan kung saan madalas mag-hangout ang online niche mo. Hindi to kasing beginner-friendly ng Koala, pero kung mahilig ka sa data at strategy, tiyak na para sa'yo to. Tingnan natin ang iba't ibang plans at options ng SimilarWeb. Meron silang options dito. Depende kung anong kailangan mo, marami kang pwedeng pagpilian. Hindi ko nababasahin lahat kasi pwede mo nang i-click yung link sa description at tignan na lang yan mismo. Meron silang plans na nagsisimula sa $15 per year to $199 per month. Ito yung starter plan na parang isang user lang at may kasamang 3 buwan na historical data, 1,000 keywords per table, but you can filter by a specific country. Meron din silang team plan na nagsisimula sa $14,000 per year. Kasama na dito ang 5 users, more historical data, more keywords, etc. May business plan sila na $35 per year. Tulad ng team plan, para din sa 5 users, 25 months of historical data, 100,000 keywords per table, and more. Meron silang custom enterprise plan na pwede mong kausapin ang sales team para makuha ang details. Specifically, they also have sales intelligence, shopper intelligence, at stock intelligence. Kaya ayun, siguraduhin mong pag-isipan kung alin ang pinaka-best fit para sa'yo. Pero ito lang ang isa pang alternative kay Koala, kaya gusto ko lang siya i-share sa'yo. Okay, next alternative ay tinatawag na Built With. Kung ang paborito mong part ng Koala ay yung app at theme detector, then you'll probably love Built With. This tool is like a deep dive text stack analysis. Input mo lang yung URL at makukuha mong detailed na listahan ng mga tools at plugins na ginamit ng site. Hindi lang mga Shopify apps, pati na rin ang mga analytics tools, email platforms, ad pixels, at marami pang iba. Talagang useful ang Built With kung gusto mong malaman kung paano nakasetup ang isang store sa likod, tulad ng kung gumagamit sila ng Klaviyo para sa email, Reconvert for upsells, at Google Optimize for testing. Mas tech tool si Built With kaysa product research tool. Pero kung interested kang i-optimize ang store mo at gusto mong gayahin ang setup ng ibang brands, sobrang ganda ng resource na to. Meron silang ilang options, pwede ka magbayad monthly on annually. Sa basic plan is $295 per month at makakuha ka ng 2 technologies, 2 keywords, 2 retail reports, at isang system login. Meron din silang pro plan. Siyang pinaka-popular na nagkakahalaga ng $495. Makakuha ka ng unlimited access sa lahat ng features gamit ang isang system login. Tapos sa team plan, it's $995 per month at makakuha ka ng unlimited access sa lahat ng features, pati na rin unlimited system logins. So alin sa mga Koala Inspector alternatives ang tamang fit para sa'yo? Lahat ng tools na to ay may kanya-kanyang features at depende talaga kung paano mo gustong i-build ang business mo. If you're just getting started and want to keep things simple, Koala Inspector is still a top pick in my opinion. Mas madali siyang gamitin, mabilis magbigay ng results, helps you understand what other Shopify stores are doing. Plus, the prices is really good for what you get. Pero kung gusto mo mag-dig deeper, sobrang galing na Dropship.io para maghanap ng trending products based on real data. Si Minya naman walang patalo kung nakafocus ka sa paid ads at influencer strategy. Sa SimilarWeb ay perfect kung gusto mong i-scale ang traffic mo o maintindihan ang big picture marketing. And Built With is great kung gusto mong mag-geek out on backend tools. Honestly, you can even use more than one of these tools. Marami akong kilala who use Koala to spy stores, Minya to track ads, Dropship.io for product discovery, and Built With for tech stack planning. Walang rules dito. Ang mahalaga, mahanap mo yung mix na bagay sa style mo. And just being honest, walang tool na automatic na nagtatayo ng business mo para sa'yo. The right tools can give you a serious edge if you actually use them. Start with one. Explore mo lang, set a timer, at bigyan mo ng 30 minutes ang sarili mo para mag-research. Hindi mo kailangan ma-stuck sa kaka-analyze. The key is to take what you learn and test something. Kaya kung gusto mo subukan si Koala Inspector, nilagay ko yung link sa description sa baba. Ulitin ko lang, free lang siya install at may free plan din sila, so it's just a great way to get started. Nilagay ko rin sa description ang links ng ilan sa mga alternatives na nabanggit ko para ma-check mo rin yun. Pero gusto namin makarinig mula sa inyo. Which tools are you using? At huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, mag-iwan
mag-iwan ng comment o tanong sa baba. We'd love to hear from you. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod.